Panloloko umano ng CEO nito. Ito si Phoebus Apollo Samson. At ito ang kwento kung paano niya allegedly na scam ang daan-daang tao at sirain ang mga buhay nito para sa 71 milyong piso at bigla na lang naglaho. Bumalik tayo sa simula ng lahat. Philippine Sports Performance Gym o PSP, hindi palaging scandal. Actually, nagsimula ito bilang pangarap, isang vision. Si Phoebus Apollo Samson, tawag natin sa kanya ay Phoebus, bumuo ng mukhang legitimate na fitness empire sa buong Pilipinas. Multiple branches, libu-libong members, social media buzz, celebrity endorsements. From the outside, mukhang next big thing ang PSP sa Philippine fitness industry. Pero eto na yung interesting part. Hindi lang gym membership ang binibenta ni Phoebus. Binibenta niya ang mas nakakaakit investment opportunities. Sinabi niya sa mga tao na pwede silang maging investor sa PSP. Ilagay ang pera mo, sabi niya, at panoorin mong dumami, passive income. At ang mga Pilipino, desperado para sa financial freedom, pagod na sa 9-to-5 grind. Bumili sila. Si Phoebus ay hindi typical na scammer. Charismatic siya, well-spoken, may credentials. Ipinresenta niya ang sarili niya bilang successful entrepreneur. Pero biglang may cracks na lumabas. Nag-pile up ang excuses. Cash flow issues, expansion costs. According to reports, si Phoebus ay living large, expensive lifestyle, lavish spending, habang ang mga empleyado niya ay walang sahod at ang investors ay nanonood lang habang nawawasak ang kanilang pangarap. Tapos dumating ang moment na kinatatakutan ng lahat. Hunyo 1, nag-resign si Phoebus Apollo Samson bilang CEO ng PSP. Naglabas siya ng public statement. Halos poetic sa audacity nito. Inamin niya na may mismanagement under his leadership. Full responsibility daw ang kinuha niya. Nangako siyang aayusin ang lahat, babayaran lahat ng unpaid obligations. I-restart ang branches na nagsara, aayusin ang lahat. At pagkatapos, nawala siya. May usap-usapin na si Phoebus ay lumipad palabas ng bansa, ngunit hindi ito napatunayan. May iba naman ay nakakita sa kanya na umaalis palabas ng kasino at nagtataksi pa uwi. Ngayon, ito na yung mas madilim na part. Nag-launch ang NBI's Fraud and Financial Crimes Division ng full investigation. According to news reports mula sa Bilyonaryo News Channel, may meetings na held with PSP's new CEO at business consultants na trying to salvage kung ano ang natitira. Nagpasaklolo na sa NBI Fraud and Financial Crimes Division ang ilang investors ng isang Filipino gym network laban sa nag-resign nitong CEO na si Phoebus Apollo Samson. At hindi lang yun ang lahat, nakarating din ito sa Raffy Tulfo in action kung saan ang iilang staffs ay inirereklamo rin si Phoebus. Hindi kayo nasahuran, tama po ba? May mga delay. Kadalasan delay Sa ngayon po, no? Sinasabi ng sources na si Phoebus ay systematically nag-siphon ng pera out of PSP for months, maybe years. Nandyan ang classic signs ng Ponzi-style scheme, using new investor money para bayaran ang old investors. Maintaining appearances habang ang foundation ay gumuguho sa ilalim. Kaya bakit maraming tao ang nadala? Kasi naintindihan ni Phoebus ang fundamental na bagay tungkol sa human nature. Gusto nating maniwala sa shortcut. Hindi lang gym memberships ang binenta niya. Binenta niya ang pag-asa, freedom, escape from the daily grind, at sa bansang kung saan ang economic opportunity ay parang limited, kung saan millions ang nagtatrabaho sa abroad para lang suportahan ang pamilya. Ang message na yan ay tumama ng malakas. Ang sad truth, mayroon pang mas maraming stories na ganito. Different names, different industries. Same pattern ng manipulation, greed, at broken promises. Kaya next time na may lumapit sa'yo with an investment opportunity na mukhang too perfect, tandaan mo si Phoebus Apollo Samson. Tandaan mo ang PSP Gym. Tandaan mo ang libu-libong nawalan ng lahat dahil naniniwala sila sa pangarap na built on lies.